Hey guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's is magmahal tayo sa tamang panahon o sa tamang oras. So may mga tao kasi na kahit kagagaling lang sa mga broken hearted o kasawian sa pag-ibig o nasawi tayo sa larangan ng pagmamahal, so naghahanap agad tayo ng rebounds. Masama po yan. Kasi once na naghahanap ka agad ng rebounds na ibabalik mo dun sa taong minahal mo, ay loser ka. Kasi pinapatunayan mo lang sa sarili mo na hindi mo kayang mag-move on. Hindi mo kayang mag-isa. Kasi sabi nga ni Lord, diba, lahat ng mga ng mga apostoles niya ay, diba, tulad ni King David, diba? Natuto si King David na mag-isa na wala siyang kahalong kung sino pa man dyan ang magmahal sa kanya, di ba? Di ba lahat sa kanya nawala, di ba? Tapos nag-isa siya. Tapos parang nag-move on siya ganun sa lahat ng mga nangyari sa buhay niya. Pero biniles pa rin siya ni God. Binigay siya ng, di ba, ng asawa na 4 yun. Naka-4 siya nung asawa, 5. Yun. Tapos naging success siya bilang isang hari, di ba? Sa Israel. So, ganun din po dapat tayo. Lahat ng mga naging apostoles niya, ganun po. Kailangan natin minsan dumaan sa mapag-isa para mapag-aralan natin lahat ng mga dumadang problema sa buhay natin. Kung ano man dapat o gawin natin o will ni God para sa atin. Hindi sagot yung pagjojowa kapag na-broken ka. Mali po yan. Dapat po muna i-heal mo yung sarili mo. Pagalingin mo yung puso mo na nasaktan. Hindi naghahanap agad ng jowa. Parang juwang-jowa ka, parang di ka makatiis ng wala kang jowa o kinakausap. Ang paghanap po kasi ng tunay na makakasama sa buhay ay ito po ay dapat sigurado tayo. Sigurado tayo na itong makakasama natin sa buhay ay panghabang buhay natin makakasama sa hirap man o sa ginawa. Sa worst man ang ugali ng tao na ito, pakikisamahan natin kasi nga mahal natin to. Kasi once na nag-committed tayo sa Diyos, takot tayong maloko. Takot tayong manakit ng tao, ng kapwa-tao natin. Kasi pag mabuti kang tao, pag nagkukumit ka sa isang tao, sigurado mo, ito talaga gusto mong makasama. Pero kung hindi, huwag ka na lang pumasok sa isang relasyon kasi bakit makakasakit ka ng kapwa-tao mo. Bukod doon, may karma ka pa. Nanakit ka na nga, nakarma ka pa, di ba? Gusto mo lang naman, may will ka nga maghanap. Pero dapat kasi, bago ka papasok sa isang relasyon, siguraduhin mo na itong babae na to, sigurado ka, itong gusto ko makasama pang habang buhay. Siyempre, pag ginusto mo yung babae, i-treat mo ng maayos. I-treat mo may mapagmamahal. I-treat mo may pagrespeto, paggalang, pagkikir sa kanya, para bumalik yung ginusto mo eh. Ginusto mo yung babae o yung lalaki o kung sino pa man dyan, leso tomboy, ginusto mo eh. Di panindigan mo na eto gusto mo makasama pang habang buhay. Pero naglalaro ka lang, ay huwag ka nang papasok kasi makakasakit ka ng kapwa mo. Sabihin mo na matino ka tapos ikaw ang sinasaktan, yun pala ikaw pala yung mapanakit, di ba? Mas maigi na po na kapag pipili tayo na kapatid natin, ibigay natin sa ating Diyos Ama sa langit na siya magwiwil o bibigay sa atin ng ating tamang kapartner sa buhay. Matagal man, pero sulit. Matagal man ang paghihintay natin sa dawan natin, pero ito naman ay yung tamang tao na makasama natin sa buhay na hindi siya mananakit sa ating kailanman. Kaya ikaw, bilang sa mabuting tao, mag-move on ka muna kung broken ka at lahat ng mga desisyon o plano mo sa buhay ay ibigay natin sa ating Diyos Ama. Tsak na tsak, bibigyan niya tayo ng tamang partner sa buhay na makasama natin sa buhay. Kaya hanggang dito na lang ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.